Ang Quo Vadis ay isang simple ngunit mapanghamong tanong na daan-daang taon nang umaalingaw-ngaw. Quo Vadis, saan ka pupunta? Isa itong tanong na talaga namang magpapatigil sa nag-iisip na tagapakinig. Ito ang tanong ni Apostol Pedro sa Panginoong Hesus. Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot si Hesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko para sa iyo. Sumagot si Jesus, ang buhay mo ba'y ibibigay mo dahil sa akin? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang ipagkaila mo ako ng 3 beses. Ang mga pangungusap ni Pedro ay punong-puno ng sigla at matayog na pangako. Siguradong sigurado siya sa kanyang direksyon, ngunit nakita na ni Jesus na si Pedro ay malilihis, ang pagtatwa na hindi pa maamin ni Pedro sa kanyang sarili. Tayo, gaano kaya kadalas nating inaakalang patungo tayo sa katapangan, yung pala ay doon tayo napapadpad sa maling landas kapag dumarating na ang kagipitan. Ang kagandahan ng sagot ng Panginoong Hesus ay wala sa pagkakamali ni Pedro, kundi sa katotohanan ng gagawin ng Panginoon. Pansinin ang salitang ngayon. Sa pupuntahan ko ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon. Ang pupuntahan ng Panginoon noon ay ang pagdurusa, pagpapako, kamatayan sa krus at ang libingan. Hindi nakasunod si Pedro doon. Sa katotohanan, dahil sa takot sa mga Hudyo, ay itinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses. Kasama siya sa mga nagsitakas at umiwan sa Panginoon. Gayunman, pansinin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salitang pagkatapos. Pagkatapos ay makasusunod ka. Napakalaki ng biyayang iyon. Kahit na ipinagkaila at iniwan ni Pedro ang Panginoon, hinanap pa rin niya at ibinalik sa kanya si Pedro nang siya ay binuhay na muli ng Ama. Ang biyayang ito na ibinigay ng Panginoon kay Pedro ay para rin sa bawat isa sa atin. Kahit na maligaw tayo o mawala ng lakas ng loob, hindi nagbabago ang destinasyon na itinakda ng Diyos para sa atin, basta't handa tayong bumalik sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nanghawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri siya sa araw ni Kristo, na hindi siya tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalma ng walang kabuluhan. Ito ay isang kompas para sa atin sa ating paglalakbay. Napakadaling mahulog sa pagrereklamo at pagtatalo. Ito na yata ang ingay sa paligid ng ating mundo ngayon. Ngunit hinahamon tayo ni Pablo na maging mga ilaw sa sanlibutan sa gitna ng isang liko at masamang lahi. Tanungin natin ang ating sarili, ang buhay ko ba ay isang ilaw o dagdag na ingay lang? Hawak ko bang mahigpit ang salita ng buhay o tumatakbo lang ako ng paikot-ikot? Ayawan natin ang paglingon balang araw at maramdamang nawala ng saysay ang lahat ng ating pagpapagod. Sa huli, ang Quo Vadis ay hindi lamang tungkol sa ating mga pangarap sa trabaho o mga plano sa susunod na mga taon. Tungkol ito sa ating huling hantungan. Ipinaalala sa atin ng Panginoong Hesus na ang mga landas na tinatahak natin ngayon ay kalaunang maghihiwalay. Ang isa ay patungo sa parusa at ang isa ay sa buhay na walang hanggan. Kaya naman tanungin natin ang ating ngayon, hindi para husgahan ang ating sarili, kundi upang punuin ng pag-asa ang ating puso. Dahil kasama natin ang Panginoong Hesus,
Quo vadis, saan tayo patungo? Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.